Welcome back sa PS Rewind. Paano kung patay ka na pero buhay ka pa talaga? Alamin natin kung anong ginagawa ng mga embalsamador sa mga bangkay, lalo na kung maganda pa ang katawan. Balikan natin ang pelikulang Afterlife noong 2009. Subscribe for more. Ang may-ari ng puneraryang si Elliot ay kinakausap muna ang mga namatay bago sila kunan ng litrato. Samantala si Anna na isang teacher at si Paul na isang abogado ay nagbebembangan muna sa apartment nila. Magandang simula agad ng pelikula. Pero parang sawa na sa bimbangan si Anna at hindi na rin siya masaya sa relasyon nila. Gusto mang pag-usapan ni Paul kung anong problema pero okay lang daw siya, sabi ni Anna, kahit halata namang hindi. Kaya nag-away na lang sila. Dumudugo pa nga ilong niya eh. Pumasok na sa eskwelahan si Anna at naabutan ang binubuling bata na si Jack kaya tinulungan niya ito. Natanong ni Jack kung patay na ba ang sisiw na hindi gumagalaw pero sinabi ni Anna na hindi, natatakot lang ito. Kalaunan ay nagpapalipas oras lang sa trabaho si Anna at hindi na rin siya masaya sa mga ginagawa niya at malalim ang iniisip. May mga gamot pa siyang iniinom. Nang pauwi na siya ay napansin niyang namamatay na isa-isa ang mga ilaw kapag nadadaanan niya ito. Natakot siya at nagmadaling lumabas kaya nilamon ng dilim ang langusan. Takot na takot pero hindi pa niya mabuksan ang pinto. May narinig siyang tao nang biglang lumiwanag ng matindi. Binuksan lang pala ni Jack ang ilaw saka binuksan ang pinto. Nagdedeleryo ka lang pala, Inday. Kaya lumabas na silang magkasama. Nabanggit ni Anna na pupunta siya sa burol ng teacher niya at gustong sumama sa kanya ni Jack. Pero sinabi niyang hindi para sa bata yun. Napansin niyang ubos na ang gamot niya. Bumili siya sa butika, sakto nakakita siya ng salon at biglang naisipang gawing pula ang buhok niya. Dumating na siya sa punerarya at nakatayo si Elliot malapit sa bangkay at kinakausap ang byuda. Lumapit din si Anna para sumilip sa patay at nakisimpatya. Pinagmamasdan siyang maigi ni Elliot nang makita niyang gumalaw ang patay at nagulat siya. Kaso guni-guni niya lang pala ito. Umalis na lang si Anna pero minamatyagan na pala siya ni Elliot na tila may interes sa kanya. Kinagabihan, magpo-propose na si Paul sa kanya. Pero sa tindi ng saltik niya ay nang away pa siya at naudlot tuloy ang singsing. Nag-walk out siya ng luwaan, ayaw paawat ay nag-drive paalis sa maulan na gabi. Wala siyang paki sa paligid ng sasakyan basta mag-drive lang siya ng maayos sa pamamagitan ng pagsiselfon. At alam na natin ang sunod niya. Sisigaw siya at mababangga. Ang susunod na eksena ay nasa basement na siya ni Elliot at iimbalsamahan na. May tama siya sa ulo at inaalis na ang damit niya. Bigla siyang nagising. Katakatakang nakakausap siya ni Elliot at sinabing dahil sa aksidente ay namatay na siya. 8 oras na ang nakakalipas at pinakita ang kanyang death certificate. Pero syempre, hindi siya kumbinsido dahil gising pa nga ang diwa niya. Yun nga lang, hindi siya makagalaw. Napangiti lang si Elliot kasi hindi na bago sa kanya to. Lahat naman ng namamatay ay hindi naniniwalang patay na sila. Lalo na pag hindi pa handa ang kaluluwa nila. Kaya iniwan muna siya ni Elliot at pinatay ang mga ilaw. Iniisip ni Anna na bangungot lang lahat ng to. Samantala, nagising si Paul sa apartment nila at wala pa rin si Anna. Tinawagan niya ito kaso hawak na ni Elliot ang mga gamit niya at sinagot ito. At nang marinig ang mga sinabi ni Paul ay binaba niya na rin. Nilagay ang paper bag sa may hiwagang koleksyon niya sa cabinet. Hindi mapakali si Paul kaya pumunta siya sa nanay ni Anna na mas matindi pa sa saltik ng anak niya. Binalita niya kay Paul na patay na si Anna at sinisisi niya kay Paul ang lahat dahil never siyang natuwa sa kanya. Laking gulat ni Paul kaya iyak ka na lang boy. Samantala hindi pa rin kumbinsido si Anna na patay na siya at pinakausapan si Elliot na pakawalan na siya habang tinatahi ang noo niya pero hindi naman siya pinapakinggan ni Elliot. Tinurukan pa nga siya nang makarinig ng doorbell. Bumisita pala ang nanay niya na gusto siyang makita. Imbis na umiyak ay sinumbatan pa nga ang anak na sino nang mag-aalaga sa akin ngayon. Inutos niya na lang kay Elliot na ibalik sa dating itim ang kulay ng buhok niya. Si Jack naman ay ginunting ang balita ng pagkamatay ng teacher niya. Meron siyang magulang na lagi lang nakatutok sa TV na parang patay na rin at pinapabayaan lang ang anak niya. Habang hinahanda ni Elliot ang mga gagamitin niya, nagising si Anna at nakakagalaw na siya ngayon. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili na buhay pa siya at tiningnan ang kanyang pulso. Bumangon siya at ginamit agad ang telepono kaso hindi ito gagana kasi gamit pa ni Elliot ang linya. Humingi ng saklolo si Anna at pinaghampas ang pinto. Sakto namang bumisita si Paul sa punerarya para makita ang katawan ni Anna pero hindi siya pinayagan ni Paul dahil hindi naman siya opisyal na kamag-anak. Kaya nagtalo sila. Narinig siya ni Anna kaya nagsisigaw din siya. Kaso hindi naman siya naririnig ni Paul kaya wala ding saysa. Nang bumalik si Elliot, naabutan niya si Anna at nakahandusay na sa sahig. Nang tanungin siya ni Anna ay hindi niya sinasagot ng diretsyo at sinumbat pa nga sa kanya kung mahal niya pa ba talaga si Paul. At sinabing hindi na dapat pakialaman ng mga patay ang mga nabubuhay at ganon din ang buhay sa mga patay. Pinipili
Pinipilit niyang buhay pa siya pero sinasabi ni Elliot na in denial ka lang. Dahil nga abogado si Paul, kilala siya ng mga pulis at pinapasok pa siya sa opisina. Nagpasimple siyang pumasok para makita ang sasakyang nabangga ni Ana. Pumasok siya sa sasakyan at umiyak. Nakita ang laruan at biglang nakita si Ana na nakatayo sa katabi niya. Kinabahan siya bigla at nakita siya ng isang pulis na kaibigan niya. Kaya pinakalma siya at pinauwi. Samantala nakakuha si Ana ng patalim para makatakas pero nakita niya ang isa pang bangkay ng matandang ginang at sinilip muna ito. Naisip niya sa sarili niya na ayaw niyang maging katulad nitong patay. Pumasok na ulit si Elliot. Inatake siya ni Ana at sinubukang tumakas pero batikang manipulador siya at sinabi pa kay Anang, sige, subukan mong patayin ako. Kaya umiyak na lang siya. Sinabi niyang kaya siya nakakausap ni Ana hindi dahil buhay pa siya kundi dahil may minana siyang kakayahang makausap ang mga patay at trabaho niyang tulungan ang mga patay na ipaintindi ang kanilang kalagayan hanggang sa kanilang huling hantungan. Pinagalitan niya pa nga si Ana na gusto mo pang mabuhay wala na namang silbi ang buhay mo. Kaya nilamon na siya ng kalungkutan at na-depress. Maya-maya lang nakita niya ang ginang na nakatayo na sa harap niya. Sinasabihan siyang, hindi ka pa handa, iha. May bumukas na pinto sa kanto at nang silipin niya ito ay hindi na siya mapasok at nasaraduhan. Sa madilim na kawalan ay nakita niya ang batang siya. Nakarumaldo malang itsura. Sinabi nitong, wala kang silbi. Maigi pang mamatay ka na lang. Panaginip lang pala ang lahat. Bumangon siya sa galit at pinagkagulo ang mga gamit sa paligid at nagsisigaw. Samantala nag-ayos ng bulaklak si Elliot para sa burol ng ginang. Bumisita si Jack at inakalang burol na ito ng teacher niya. Natuwa naman si Elliot sa bata at sinabi na lang kung kailan ang burol ni Ana. Pakabalik ni Elliot, nagalit siya sa gulong ginawa ni Ana pero imbis na pagalitan siya ay inintindi na lang nito ang pagmumukmok niya. Si Paul naman ay nakikita na si Anang naliligo at hinugot ang sarili nitong puso at bukas ang laman loob at nagdurugo. Nagsisigaw siya at nagising. Nakita ang manikang lumilingon sa kanya. Samantala dumating na ang damit na hinanda ng mama niya para sa kanyang burol. Natanong niya kay Elliot kung bakit sa kanya nangyayari yon para malibang ito at makuha niya ang susi. Nang makaalis si Elliot, binuksan niya ang pinto. Kaso maya-maya lang ay napansin na rin ni Elliot na wala sa kanya ang susi. Nagmadali siyang umuwi. Saktong makakalabas na si Ana kaya nagtago muna siya sa kusina. Sa kamalasan ay naiwan niya pala ang susi sa pinto. Sarado lahat ng lagusan kaya wala na siyang mapupuntahan. Nakarinig pa si Elliot ng ingay kaya nagtago-taguan sila. Naghahanap ng paraan si Ana at nakakita siya ng telepono. Nang tawagan niya si Paul at humingi ng tulong ay nakala nitong may nang titrip lang sa kanya. Kaya binaba niya agad. Kaya bigo si Inday. Sa uli ay nakita na rin siya ni Elliot at kinukumbinsing patay na siya at naghimutok na kayo talagang mga patay. Gusto niyo lagi ng patunay. Kaya pinasilip niya sa salamin si Ana at pinakita kung gaano siya kaputla at napapaniwala ng patay na siya. Nakita pala ni Jack sa labas ang mga nangyari pero nang mapansin siya ni Elliot ay nginitian lang siya. Kumbinsido na si Ana kaya sumunod na lang din siya. Tinanggal ang kulay ng buhok niya tulad ng bili ng mama niya at hinubaran na siya. Nakatanggap pa ng tawag si Elliot ng panibagong patay. Nagluluksa pa si Paul at kinuha niya na rin ang mga gamit ni Ana sa eskwelahan. Pakakita ng mga litrato ay umiyak uli at nagwala. Habang inaasikaso ni Elliot ang ibang bangkay, natanong ni Ana kung umiyak ba si Paul nang makita ang katawan niya. Sinabi niyang hindi, kahit hindi pa naman siya nabibisita ni Paul. Tinanong niya ulit si Elliot kung bakit kailangan pang mamatay ng mga tao. Sagot niya ay para mapahalaga natin ang buhay habang meron pa tayo nito. Tinurukan ulit siya sa leeg at nakatulog. Sa eskwelahan, sinabi ni Jack kay Paul na nakita niya si Ana sa punerarya na nakapulang dress. Sinabi ni Paul na wala siyang pulang dress at patay na siya. Mapilit si Jack na totoo ang nakita ko. At nang mapuno na si Paul nang sabihin ng bata na siguro hindi mo na siya mahal, nasapak niya ang bata. Habang kinakausap ang picture ng mga patay, may dumating na pulis. Medyo kinabahan si Elliot pero titingnan niya lang pala ang katawan ng namatay niyang kapatid. Naagaw ang atensyon nito nang gumalaw si Ana. Pero imbis na imbestigahan ay binusuhan pa ito at hihipuan pa sana ang dodo niya. Pero pinigilan na ni Elliot ang kalibugan niya at bilang ganti ay binaboy ang kapatid niya at ininsulto. Pero dahil patay na talaga ito ay wala na itong magagawa. Samantala ayaw pa ring sumuko ni Jack kaya nang bumisita siya sa punerarya, tinakot siya ni Elliot at binanipula pa ito na kaya siya nakakakita ng mga ganito dahil meron din siyang kakaibang kakayanan tulad ni Elliot na makausap ang mga patay. Nakwento niyang natutunan niya ito mula sa kanyang yumaong ina at naging misyon niya ng tulungan ang mga kaluluwa ng mga patay. Habang nagdadrive, nakakita siya ng katulad na damit at naalala niyang meron nga palang red dress si Ana kaya nagmadali siyang
pumunta sa punerarya. Naabutan niya si Elliot sa hardin pero nagpumilit pa rin siyang makita si Ana at binanggit pa ang nasabi ng bata. Pinaliwanag ni Elliot na madalas nang bisita ang bata sa punerarya at kung ano-anong imahinasyon ang nakikita nito. Pero makulit si Paul at pinasok na ang bahay at nagsisigaw ng pangalan ni Ana. Buti na lang ay nagising na rin si Ana, kaso ngayon ay nawalan na siya ng gana at kumbinsidong patay na talaga siya. Nagmukmok kaya bigo na naman si Paul. Pumunta siya sa presinto para paimbestigahan ang punerarya pero hindi siya siniseryoso ng mga pulis dahil parang sinasabi niya lang ito dahil nagluluksa pa siya. Samantala hinahanda na siya ni Elliot para sa burol at ngayon ay nilabas na ni Ana ang mga hinanaing niya at pagsisisi sa buhay. Sawa na siya sa araw-araw niyang buhay at hindi rin siya umiibig ng tunay dahil takot siyang masaktan. Natanong ni Elliot kung ano ba ang pagbabagong gusto mong gawin sa buhay mo. Sagot niya ay gusto ko lang naman maging masaya. Naguguluhan na si Elliot sa kanya at natanong nito ang pamumuhay niya at ang relasyon nila ni Paul. Binuksan pa nga nito ang pinto para bigyan siya ng huling pagkakataon na mabuhay muli. Pero paglabas niya ay nakakita siya ng mga nakakatakot na pangitain kaya hindi na lang siya tumuloy at hindi na siya makagalaw sa pinto. Natatawa na lang si Elliot dahil patunay lang na hindi naman talaga takot ang tao sa kamatayan kundi sa buhay. Kaya bumalik na lang sila sa paghahanda sa burol niya. Naghukay na rin siya ng libingan ni Ana. Saktong bumisita si Jack at gusto pang matuto kay Elliot ng tungkol sa mga patay. Kaya tinuruan din siya nito at sinabing nakakakita din ng bata ng mga taong hindi pa talaga patay at pag-alagala lang ang mga kaluluwa nilang miserable. Sa una hindi naman niya ginusto ang trabahong ito pero ito na ang naging misyon niya sa buhay. Araw na ng burol. Humiga na si Ana sa kabaong at bago ulit siya turukan ay gusto niya munang makita ang magiging itsura niya sa salamin. At nang huminga siya ay nakita niya ang hamog sa salamin na patunay na buhay pa siya. At minamanipula lang pala siya ni Paul simulat sa pool. Nangaangal pa sana siya ay tinurukan na siya para makatulog sa kakinunan ng litrato. Malungkot ang lahat sa kanyang burol at hinalikan pa nga siya ni Paul at iniwan ang singsing sa daliri niya. Daman niya kung gaano kalamig ang katawan ni Ana, patunay na patay na talaga ito. Baka magising pa si Ana kaya sinara na ni Elliot ang kabaong. Nang lumisan na ang lahat, nilagay niya na rin ang litrato ni Ana kasama ng marami pang ibang taong minanipula niya at pinatay. Kalaunan ay nagkamalay na si Ana habang nililibing ng buhay. Pinaghahampas niya ang kabaong pero wala nang nakakarinig sa kanya. Kinagabihan, naglasing si Paul at naiinis sa nangyari. Hindi siya makapaniwalang patay na si Ana kaya kinumpronta niya si Elliot. Pero imbis na makisimpatya sa kanya, ay ginatungan niya pa ito. Sige, tingnan mo kung buhay pa talaga siya habang may oras pa. Kaya natauhan si Paul at nagmadaling puntahan ang puntod ni Ana. Sa parehong pagkakataon, nilibing na rin ni Jack ang sisiw ng buhay at sinabing, mas mabuti na ito para sa iyo. Mabilis ang pagmamaneho ni Paul kahit lasing. Si Ana naman ay walang tigil sa pagsisigaw sa kabaong at nauubusan na ng hininga. Napansin ni Paul ang ambulansya sa likod niya pero patuloy lang siya sa pagdadrive. Sa parehong kalsada, naghihintay lang si Elliot kasama ni Jack at nagpatupa ng bata kung tapos na siya at nasabi niyang oo. Sa wakas ay nakarating din si Paul sa puntod. Naghukay at nailabas si Ana sa kabaong at naghalikan na sila. At dito na nagtatapos ang panaginip niya. Dahil ang sunod niyang nakita ay si Elliot na iembalsamahan na siya at ginugunting na ang duguan niyang damit. At katulad ni Ana, kinukumbinsi niya rin si Paul na patay na siya. Hindi siya nakaabot sa sementeryo dahil sa aksidente pero lumalaban pa si Paul habang inoobserbahan siya ni Jack hanggang sa mailibing din siya ng buhay. Sa huli ay tinuturukan na si Paul bilang bago niyang biktima at nagsisigaw sa sakit. Anong natutunan mong aral sa pelikulang ito? Buhay ka pa ba? I-comment mo nga ang gusto mong i-rewind namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap.